Protektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Chief Justice Renato Corona, stable na ang vital signs pero 2 araw pang imo-monitor sa ICU ng The Medical City dahil daw sa posibleng heart attack. Direct at cross-examination kay Corona, pinatatapos na ng impeachment court sa Biyernes. Desisyon sa impeachment case laban sa punong maestrado, posibleng ilabas na sa Lunes o Martes. Hot Pinay, Jessica Sanchez at Philip Phillips nagpasiklapan sa grand finale ng American Idol Season 11. Bagong American Idol, malalaman na bukas. Pagbiyahe mula norte hanggang timog, mapapabilis na raw sa oras na maipatupad ang proyektong magdurugtong sa NLEX at SLEX. Sa Bataan, halos 60 tao, karamihan mga bata, na ospital matapos kumain ng dirty ice cream. Singer Joe Jonas at Hollywood actor Ian Somerhalder pinakilig ang kanilang Pinoy fans sa kanilang press conference. Saksi. Pasiklaban sa kantahan, Jessica Sanchez versus Philip Phillips. We're top 2. I mean, win or lose, we both won in our own way. Bukas malalaman na kung ang Hot Pinay na si Jessica ang susunod na American Idol. Ang detalye na balitang yan, maya-maya lamang po. Stable na ang vital signs pero 48 oras na babantayan si Chief Justice Renato Corona sa intensive care unit ng The Medical City. Maglalabas muli ng medical bulletin ng ospital bukas ukol sa kondisyon ng punong maestrado. At live mula sa Pasig City, saksi si Dano Tingkungko. Dano? Igan, Vicky, noobserbahan pa sa ICU pero stable na raw ang vital signs ni Chief Justice Renato Corona. Ngayong gabi wala pa tayong namamataan ng mga bisita ng punong maestrado samantala nananatili pa ring mahigpit ang seguridad dito sa Medical City sa Pasig. Sa videong ito ng Senate Public Relations and Information Bureau, makikita si Chief Justice Renato Corona na nakaupo sa hallway ng Senator's Lounge ilang sandali matapos biglaang umalis ng session hall. Inabutan ng biskwit at soft drinks ang punong maestrado. Pinaypayan. Sa tabi niya ang misis na si Cristina. Naroon din si Supreme Court spokesperson Maidas Marquez. Pasado alas 7 ng gabi nakitakbo siya sa The Medical City sa Pasig at i-confine sa intensive care unit. Sa medical bulletin na inilabas ng ospital, kinumpirma nilang bumagsak ang blood sugar level ng punong maestrado at posible pa umunong inatake sa puso. The hypoglycemia is one of the dangers actually in insulin treatment because hypoglycemia in a patient with a heart condition can actually trigger a heart attack. 20 taon na raw may diabetes si Corona na nagdulot na raw ng komplikasyon sa kanyang puso at bato. Sumailalim na rin daw siya sa heart bypass surgery noong 1995 at 2008. Kasalukuyan daw siyang ginagamot para sa posibleng acute coronary syndrome. The reason why he is in the ICU is because we wanted to make sure that he was not having an acute coronary syndrome, no? And basically because of the fact that he is really a poor risk. A poor risk means that his heart function is really bad. So he already had 2 coronary bypass surgeries that you can already say that the heart can actually be in a position where it is in a bad state. As far as the risk for a heart attack is concerned. Ang palasyo umaasa raw nagagaling si Corona at makakaharap sa pagdinig sa Biyernes. Pero paalala nito, wag naman daw sanang abusuhin ang kaluwagan ng impeachment court. Bago si Corona, ilang politiko na rin ang itinakbo sa ospital sa gitna ng pagharap nila sa ilang kaso o kontrobersya. Naka-wheelchair, paulit-ulit ang himas sa dibdib at napapapikit pa si dating Agriculture Undersecretary Joc Bolante nang mapatigil sa holding room ng NAIA ilang sandali matapos niyang dumating sa bansa mula Amerika. Pero imbis na dalhin sa Senado kaugnay sa investigasyon sa fertilizer fund scam, sa ospital idiniretso si Bolante.
Nagka-hypertension naman daw kaya sa Makati Medical Center na inabutan ng mga pulis si dating Batangas Governor Antonio Leviste matapos aminin kay nooy Makati Mayor Jejo Marbinay na siya ang bumaril at nakapatay sa kanyang aide na si Rafael de las Alas. Maging si dating Pangulong Joseph Estrada na hospital arrest muna bago ma-detain sa rest house sa Tanay sa gitna ng hinaharap nitong plunder case. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo naman, naka-hospital arrest pa rin sa gitna ng kinakaharap na kasong electoral sabotage at graft dahil naman sa sakit na hypoparathyroidism. Igan Vicky, bukas ng hapon inaasahan maglalabas muli ng medical bulletin ng The Medical City hinggil sa lagay ni Chief Justice Corona. At live mula rito sa Pasig, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Binigyan ng impeachment court ang depensa at prosekusyon hanggang Biyernes para isailalim sa direct at cross-examination si Chief Justice Renato Corona. Posible namang mailabas ang desisyon sa impeachment case sa Lunes o sa Martes, matapos ang oral arguments. Saksi si Sherry Antores. Wala akong kasalanan, wala akong ginawang katiwalian at ako ay hindi nagnakaw sa gobyerno. Matapos ang inabangang pagsalang kahapon sa witness stand ni Chief Justice Renato Corona, nahumantong sa biglaan niyang pag-alis sa session hall dahil umano sa hypoglycemic episode. Gaya ng inaasahan ay walang punong maestradong humarap sa impeachment court kanina. We did not have the opportunity to talk with the Chief Justice. He is in sedation. Nevertheless, we were able to talk to Mrs. Corona, her daughter Carla, and son Francis. I got the assurance that Justice Corona, Chief Justice Corona, Your Honor, is willing to be back in order to continue with his direct and cross-examination question, Your Honor. But the stumbling block against that desire of Justice Corona, Your Honor, is his mental and physical condition. We intend to cross-examine the Chief Justice as soon as he's back. If the Chief Justice is coming back only for cross-examination, then the prosecution is willing to waive a right to cross-examine. Binigyan ng Senate Impeachment Court ng hanggang Biyernes si Chief Justice Renato Corona para bumalik dito at sumalang doon sa nabinbinyan direct at cross-examination. Kung hindi siya darating sa Biyernes, iko-considera na ito na case closed at isusunod na dito ang oral argument sa Lunes. Sa oral arguments, bibigyan ng tig-isang oras ang prosekusyon at depensa para sumahin ang kanilang mga ebidensya at argumento. Hanggang 3 lang ang magsasalita sa bawat panig. At pagkatapos ng oral arguments, On Monday, you prepare for the oral argument and we will render a decision thereafter or maybe at the very latest on Tuesday. So, ordered. pero para sa depensa, hindi raw sa Senado magtatapos ang laban. Nakabinbin pa rin kasi sa Korte Suprema ang mosyon ni Corona na itigil ang impeachment proceedings laban sa kanya. In view of his appearance yesterday before this impeachment court and having gone through direct examination, may we know what is the status of the petitions that he filed before the Supreme Court? Do we take it to mean na dahil humarap na siya po rito ay inaatras na niya ang mga petisyon sa Korte Suprema? There must be a motion for withdrawal or a motion, and there must be a resolution of the Supreme Court on that matter. But there had been no motion to it. In fact, we were about to file a motion for an early resolution and first to set the cases for oral argument. No action as yet had been rendered on our motion, Your Honor. So his appearance here yesterday is not an indication of his his withdrawal of the petition before the Supreme Court. Because the petition questions the jurisdiction of this the impeachment court, questions another issue is, I think, the violation of his constitutional rights. So that has not been withdrawn. That has not been withdrawn, Your despite Honor. his appearance here yesterday. Right, because we have no other alternative. He must be here. Otherwise, the case against him may be decided without any appearance in here. Naungkat din sa Day 41 ng paglilitis ang kondisyon ni Corona para mabigyan bisa ang waiver niya sa confidentiality sa kanyang bank accounts. The issue here is the waiver promised by the Chief Justice. And we don't want to divert the issue. So to us, it is a non-issue for the prosecution. So you're not willing to sign the waiver? We will not sign. All right, thank you. I report
all my assets in my salary. There is no requirement that we waive our open up our bank deposits, because if that is the case, this will be disastrous to our banking system. Now, but having said that, I am on record, I will not sign any waiver. Binawi naman ng presiding officer ang nauna niyang utos sa Senate Doctor na alamin ang kondisyon ng punong maestrado. When I talked to the Senate President, he told me that it would be better to leave the medical issue to the defense, because if it's the doctor of the Senate, we might be bound by whatever findings the medical or the doctor of the Senate would say. Pero sa labas ng Senado, independent check-up sa punong maestrado ang hiling ng grupong Courage at bukluran ng manggagawang Pilipino sa magkahiwalay na kilos protesta. Muntik naman magkatensyon na magpang-abot at magkantsawan pa ang ilang makakorona at ang mga kontrang grupong Akbayan at Sibak. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi.